Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pagkadal ng Golden Retriever sa kanyang fur parent matapos sabihin ang magic word, pinusuan ng netizens. Babaeng nagwala sa loob ng isang fast food resto sa Cavite, viral. Pating natagpo ang patay sa Zamboanga dahil sa nakabalot na diaper sa ulo. Host ng Miss Universe 2025 na si Steve Byrne nagsalita ukol sa mga kaganapan at naging resulta ng pageant. Pinakamalaking sapot ng gagamba na tuklasan ng mga scientists sa isang kuweba sa Albania. At ilang celebrities present din sa concert ng K-pop group Blackpink at American singer na si Jason Derulo nitong weekend. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, pinusuan online ang touching moment ng isang golden retriever para sa kanyang fur parent. Makikitang pagbanggit ng iba't ibang salita ng amo, pero deadma lang ang alaga. Pero nung mabanggit ito ang salitang hug, ay doon na lumapit ang fur baby at yumakap. Ang cuddle moment ni Dream sa kanyang fur parent, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Trending online ang cuddle moment ng isang fur baby sa kanyang fur parent na taga Bulacan. Iyan ay matapos marinig ng golden retriever na si Dream ang tila magic word na hug mula sa kanyang fur parent kung kaya ay umakyat ito sa kama at nagpa-cuddle. Pero bago niyan ay nagsasalita na ng iba't ibang salitang amo, pero tila deadma lang si Dream maliban na lang sa salitang hug. Chicken, treats, chocolate, apple, lemon, hug. Hug ako. Hug dito. Hug ako. Hello. Kaya naman sa video na yan na in-upload noong November 12 ay pinusuan ng maraming netizens. Sa katunayan, mayroon na itong 4.4 million views at 400,000 reactions. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, nabulabog kamakailan ng isang fast food restaurant sa Naik, Cavite matapos bigla umanong magwala ang isang babaeng customer sa hindi malamang dahilan. Ang babae nagsisigaw at nanakit hindi lang ng branch manager kundi maging ng kanyang kapwa customer na nakasampalan pa nito. Ang mainit na tagpo silipin sa report na ito. Umaatikabong sigawan, hampasan at sampalan. Yan ang eksenang gumulantang sa netizens at mabilis na pinag-usapan sa social media. Kuha ang video sa isang fast food resto sa Naik, Cavite, kung saan makikita ang isang babae na nagwawala at makailang ulit na nag-dirty finger sa mga empleyado. Sinubukan itong awati ng branch supervisor na agad inambahan ng babae at hinampas ng ecobag. Sa lakas ng hampas, makikitang kumalas na at nahulog na sa sahig ang hawakan ng mismong ecobag. Pumagit na rin ang isa sa mga crew, pero maski ito rin mismo
ay nakatikim ng hampas. Dito na umawat ang isa pang babaeng customer na matapang na hinarap ang nagwawalang babae. Habang pinakakalma ito, maririnig na sinermonan pa nito ang umawat na babae dahil hindi umano nito nakita ang nangyari. Dito na nauwi sa sampala ng harapan ng dalawang ginang na sinundan pa ng pagbabanta mula sa nagwalang customer. At nang tinangkanan nitong lumabas ng resto, dito na siya hinatak ng crew at ng iba pang empleyado pabalik sa loob para formal na masampahan ng kaso. Gayunman, dismayado ang ilang netizens sa nangyari. Gayong may security guard naman pala sa mismong establishmento at ni hindi man lang ito umawat sa gulo. Hindi malinaw sa video kung ano ang ugat ng pangyayari. Ngunit may mga dumipensa sa comment section na di umano'y kaanak at kaibigan ng babae. Anila, depressed at may pinagdaraanan nitong problema, kaya't humantong sa ganun ang pangyayari. Nanawagan din ng mga ito na i-delete na ang video at huwag pagkakitaan ang posibleng karamdaman ng ginang, bagay na sinigundahan din ng ilang netizen. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nananatili pa rin kadalasang sanhi ng pagkasira ng yamang dagat ang mga basurang basta na lamang itinatapon sa karagatan. At kamakailan nga, panibagong kaso na naman ito ang naitala sa Zamboanga matapos matagpo ang palutang-lutang ang isang patay na pating habang may diaper sa ulo. Ang nakakaalarmang tagpo. Panoorin sa report ni Mili Borja. Natagpo ang patay ang isang juvenile reef shark sa karagatan ng Santa Cruz Island, Zamboanga matapos masuffocate sa diaper na nakabalot sa ulo nito. Ayon kay Harvey Yap, isang netizen at scuba diver na nagbahagi ng larawan sa social media, ito lang ang pangatlong pagkakataon sa loob ng 15 years ng kanyang pagsisid sa Santa Cruz na makakita siya ng juvenile reef shark. At sa kasamaang palad, ang nakitang pating ay palutang-lutang at may diaper na nakabalot sa ulo, dahilan ng kanyang pagkamatay. Bilang bahagi ng Sinag Drive Group sa Zamboanga City, sinabi ni Yap na layo nilang protektahan ang karagatan ng Santa Cruz Island. Ngunit madalas silang makakita ng plastic, nylon ropes at diaper na lumulutang sa dagat. Ipinaliwanag niya na ang diaper ay delikado sa marine life dahil maaari itong bumalot sa mga coral at hayop na nagdudulot ng suffocation at kamatayan. Ibinahagi rin niya na taong 2025, 2 pagong ang na-rescue ng kanilang grupo mula sa dagat, ngunit nasawi rin dahil sa pagkain ng plastic. Ayon kay Yap, ang presensya ng mga pating ay sukatan ng malinis na karagatan. Sa pangunguna ni Dr. Michael Macrohon, sinisigurado ng Sinag Dive Group ang regular na pangungulekta ng basura sa ilalim ng dagat upang maprotektahan ang marine life. Gayunpaman, pinuna ni Yap na malaking bahagi ng problema ay nagmumula sa mga coastal community na direktang nagtatapon ng basura sa dagat. Ayon sa ulat ng Climate Crisis 247 ngayong November 2025, nangunguna ang Pilipinas sa paglalabas ng plastic waste sa karagatan na umabot sa 356,371 tonelada taon-taon, na higit sa 1/3 ng global total. Itinuturong dahilan nito ang mataas na populasyon sa coastal areas, hindi maayos na pagtatapon ng basura at madalas na pagbahadulot ng bagyo. Nanawagan si Yap na tamang edukasyon at maayos na pagtatapon ng basura ang pinakamabisang pagmatagalang solusyon upang maprotektahan ang mga coral reef, marine life at ang supply ng pagkain sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, binahagi ng host ng Miss Universe 2025 na si Steve Byrne ang kanyang reaksyon sa mga kaganapan at resulta ng pageant sa isang Instagram post na ayon sa host ay kanyang final thoughts sa naturang kompetisyon. At ang mariing nilinaw ni Steve, hindi umano baliktad ang pagkakabasa niya sa listahan na inabot lamang sa kanya laman ng pangalan ng mga nanalo. Ang buong pahayag panoorin sa report ni Rose Babiera.
Nagsalita na ang Miss Universe 2025 host na si Steve Byrne ukol sa mga naging kaganapan, partikular na ang pag-anunsyo ng nanalo at resulta ng pageant na naganap noong nakaraang linggo sa Thailand. Ito ay matapos niya siya makatanggap ng direct messages at comments na nagtatanong at nanghihingi ng paliwanag ukol sa ngayon ay kontrobersyal na tala ng mga nanalo. No, I did not read the list upside down. I didn't read it backwards. I definitely didn't make up my own winners. I wouldn't even know how to judge the criteria. Had I messed it up, the director, pageant officials, they would have been in my ear with the earpiece or probably stormed the stage, to be honest with you. Paglilinaw ni Byrne, hindi baligtad o mali ang pagkakabasa niya sa listahan at mas lalong hindi ito gawa-gawa niya lang. Paliwanag niya kung may malimang nabanggit, tiyak na agad ay tatawagin ng direktor ang kanyang atensyon sa maraming paraan para maitawid agad ang pagkakamali. Tapat namang ibinahagi ng host ang kanyang reaksyon sa mga naging winners bilang saksi ng buong kompetisyon. I'll be honest, when I was watching everything unfold, and especially in the final five, I thought Miss Cote d'Ivoire was going to win. That's who I thought was going to win. Miss Mexico won, so congratulations to her. Una nang ibinahagi ni Byrne ang larawan ng papel laman ng tala ng mga nanalo sa kanyang Instagram, kung saan mababasa na nakuha nga ni Miss Mexico ang titulo sa naturang pageant. Sa kabilang banda, isinalaysay din ni Byrne kung paano siya nauwi na nagka-catwalk sa kalagitnaan ng pageant. Bagay na ikinatuwa ng marami at isa sa mga bahagi na nag-trending noong araw na iyon. Aniya, matapos rumampa ang mga kandidata, hinudyatan siya na hindi pa handa ang listahan ng top 12, kaya kailangan niyang mag-stretch. Nang tanungin niya sa earpiece kung gaano katagal siya dapat magpatay oras, ay agad na bumalik sa ere ang show. At ang pinakamabilis niyang naisip gawin ay kung ano-anya ang ginawa ng mga babae. Kaya katulad nila ay pinakita niya na lang ang version niya ng rampa. Sa huli, ipinabatid ni Byrne na matapos ang pagkakamali na naranasan ni Steve Harvey noong Miss Universe 2015, ay naging mas mabigat ang responsibilidad na hawak ng mga hosts sa pag-anunsyo ng resulta ng naturang international pageant. At bitbit ang pressure na iyon, itinuturing niya na karangalan ang mapiling tumayo at humawak ng mic para sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng pageant. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang tinawag ni Byrne na best part sa pagiging bahagi ng Miss Universe 2025 ay walang iba, kundi ang makilala ang mga kandidata na dala ang kani-kanilang mga advokasya at bitbit ang bansa sa kanilang mga balikat. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kinilabutan ang mga scientist na ito dahil sa kanilang nakita sa loob ng isang kuweba sa pagitan ng Albania at Greece. Mistulang tela ang itsura nito na bumalot sa bahagi ng kuweba na may laki ng halos kalahati na ng sukat ng isang tennis court. Ang may kagagawan, mga gagamba. Silipin natin yan sa trending report ni Rovic Manuel. Magkahalong pagkamangha at kilabot ang naramdaman ng mga scientist na ito mula sa kanilang natuklasan sa isang kuweba sa Albanian-Greek border. Sa loob kasi nito, may isang tila malaking tela na bumabalot sa malaking bahagi ng pader ng kuweba. At ang may gawa, mahigit sa 111,000 na mga gagamba. Batay sa pag-aaral na inilathala sa Journal ng Subterranean Biology, ang natagpuan na ito ay mga sapot ng gagamba. Ito na ang world's largest spider web na natuklasan o ang Spider Megalopolis na makikita sa Sulphur Cave. May laki itong nasa 106 square meters at binubuo ng libu-libong mga sapot na funnel-shaped o hugis embudo. Ang nakamamangha pa sa discovery na ito, hindi lang ito isa kundi dalawang klase ng gagamba ang may gawa nito. Ang Tegenaria domestica o domestic house spider at ang Praenerigone vagans. Ito daw ang kauna-unahang pagkakataon na payapang namumuhay ang magkaibang uri ng gagamba na karaniwan ay predator ng T. vagans, ang T. domestica. Ang teorya nila, posibleng dahil ito sa kawalan ng liwanag sa loob ng kuweba, kung kaya't hindi nila inaatake ang isa't isa. Ayon din sa mga pagsusuri, naging genetically different na ang mga gagamba na ito sa kuweba kumpara sa ordinaryong specimens dahil sa extreme condition sa loob. Samantala ayon sa mga mananaliksik, napakarami pang sorpresa ng mundo ng kalikasan para sa atin at dito rin makikita ang dapat na pagpapahalaga ng mga tao dito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At para sa ating trending showbiz balita nitong weekend, ginanap ang much-awaited deadline concert ng K-pop supergroup na Blackpink sa Philippine Arena sa Bulacan. Habang humataw naman sa stage ng Mall of Asia Arena ang American singer na si Jason Derulo. Ang ilang kaganapan na dinaluhan ng ilang Pinoy celebrities, panoorin sa report ni Showbiz Angel. Kabilang ang ilang celebrities sa libo-libong nakisaya sa two-day concert ng global sensation na Blackpink sa Philippine Arena sa Bulacan. Gaya ng mag-inang Pauline Luna at Ali Soto na game ring humataw ng matutukan ng camera. Naki-Blackpink in your area rin sina Christine Reyes at kanyang daughter na si Amara na bias daw si Lisa, habang actress naman ay Team Rose. Supportive daddy rin ang aktor na si Ding Dong Dantes na sinamahan sa panonood ang kanilang panganay ni Marian Rivera na si Zia. Di rin papahuli ang Beanie members na sina Stacy at Aya na nag-dress up ala Jenny and Jisoo. At present din sa deadline concert ang certified Blink na si Andrea Brillantes. Una nga riyan, isang maswerteng fan ang nabigyan ng aktres ng free ticket dahil hindi raw makakapunta ang kanyang ate. Isa rin sa mga highlight ng show ang pagkain ng Apatu hitmaker na si Rose ng turon at halo-halo. Huling nagtanghal ang Blackpink sa Philippine Arena noong March 2023 bilang bahagi naman ng kanilang Born Pink World Tour. Samantala, nagpasiklab din itong weekend sa Mawa Arena ang pop R&B star na si Jason Derulo. Nagbistulang party ang concert ng American singer na nagpasikat ng mga kantang What You Say, Talk Dirty at Savage Love. Kabilang nga sa mga dumalo ang sex bomb member na si Jopay Pagya Zamora. Present din ang former hashtags members na si Zeus Collins, Makoy De Leon, Nico Natividad at Kid Yambao. Habang hindi lang basta napanood kundi na-meet pa ni na Ellen Adarna at RC Munoz ang ride and solo hit maker. Ito ang pagbabalik Pinas ni Jason Derulo matapos ang halos isang dekada. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya i-tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.